pinakamalaga ang pakikinig ng salita ng Panginoon. And let us have undivided attention to listen to the word this morning. Amen. At ang ating tagapagsalita ngayong umaga, yan po ang ating preacher ngayong umaga. Tawagin na po natin ating speaker. Preacher JB Barona. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Amen. At alam ko po ang bawat isa ay masaya. Amen. Dahil na-reach po natin ating goal. Amen. At binigyan tayo ng Panginoon ng 200 plus first time visitor. Amen. Sige po, tayo po tumayo lahat. Nakatayo na po sila, nanay. Mamaya na po tayo iba pang introduction. Buksan po natin yung Bible po sa Matthew chapter 7, verse 24 to 28. I hope na ilang Sunday po tayo, halos walang maupuan. Pero salamat ay medyo komportable na po iba. Amen. Matthew chapter 7, verse 24 to 28. Matthew chapter 7, verse 24 to 28. I will read verse 24, kayo po verse 25, hanggang makarating po tayo sa verse 28, sabay-sabay po tayo sa verse 28. Say amen kung nakita nyo na po. Medyo wala pang nakita iba. Say amen kung nakita nyo na po. Amen. Verse number 24, sabi po dito, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Verse number 26. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. Verse 28, sabay-sabay po tayo. Verse 28, ready, read. And it came to pass, when Jesus has ended the sayings, the people were astonished at his doctrine. Amen? The title of our message this morning, Build Our Family in a Rock. Amen? Build Our Family in a Rock. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa aming anniversary celebration. This is the last Sunday, Panginoon. Salamat po sa mga tagumpay na pinagkaloob niyo po sa aming simbahan. Salamat po sa mga kapatiran na nag-involve, nag-sacrifice, gumawa para po sa inyo, Panginoon. At we believe that our labor is not in vain in the Lord, Panginoon. And ngayon pong umaga, napakalaga po ng aming pamilya ay nasa tamang lugar. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na madala po namin aming pamilya sa matibay na bato. Kaya Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat din po sa makasama namin sa live stream sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, Panginoon. Salamat po, bagamat sila'y malayo, di po namin kasama dito sa aming worship place. Ngunit salamat po, hindi po hadlang ang location, kundi ang kanilang puso ay willing makinig ng inyong mga salita. Patawad po sa anumang nagawa naming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen, makapuna po tayo. Amen. And I want to congratulate ulit ang bawat isa. Amen. Sa miyembro po ng CBBC Imus. Pwede po ba natin palakpakan ang bawat isa? Amen. Sa tagumpay na binigay ng Panginoon for 3 Sundays. Amen. And yan po ay biyaya ng Panginoon. Yan po ay pagkilos ng Panginoon. At salamat po sa mga nag-sacrifice, nanalangin, nagbigay. At lahat po yan ay for the glory of God. Amen. And salamat din po sa tagumpay ng ating motorcade kahapon. Amen. At sa pag-iingat ng Panginoon. So, salamat po sa umagang ito. At ngayong umaga, makikita po natin dito ang isang turo ng ating Panginoong Hesukristo. No po?
Ito po yung kanyang preaching nung siya'y nasa bundok. Kung makita po natin, napakahaba po ng kanyang pangangaral po dito. Nagsimula po ito in Matthew chapter 5. In Matthew chapter 5, verse 1, ano po sabi diyan? And seeing the multitude, he went up into a mountain, and he was set, his disciples came unto him. So, dinala ng Diyos, ng Panginoong Kristo ay yung multitudes. Amen? Dinala niya po sa mountain. At doon po sa mountain, doon po nangaral ang ating Panginoong Kristo. In verse number 2, and he opened his mouth and taught them, saying. So may kita po natin dito sa chapter number 5 hanggang chapter number 7, iisang place lang po yan. Same place, same time. At doon po sa tinuro ng ating Panginoong Kristo, marami po siyang itinuro. Iba't ibang topic. In chapter number 5, makikita po natin doon, tungkol po yan sa ating attitude. Amen? Ano po ang magandang attitude ng isang believer? Kaya ang tawag po dito sa verse number 3 hanggang verse number 12, Beatitudes. Nang ibig sabihin po ng Beatitudes, beautiful attitude. Amen? At pagdating po sa susunod na mga chapter, verses, hindi lamang po about attitude ang tinuro ng Panginoong Kristo. Tinuro din po niya about prayer. Amen? Ano ang tamang panalangin? Hindi lamang po yun yung topic na itinuro ng Panginoong Kristo. Itinuro din po niya dito tungkol sa kayamanan. Amen? What is the real treasure? The real treasure na dapat nating bigyan pansin, pagtuunan. Amen? And tinuro din po dito, beginning chapter 5 hanggang chapter number 7 is about the false teachers. About the false prophet. Paano mo malalaman na yan ay false teachers or real teachers? Amen? And pagdating po sa chapter number 7, ito na po yung pinaka-conclusion ng Panginoong Kristo. In verse number 24, ano sabi po niya? Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them. Nandito na po yung conclusion. Nasabi ng Panginoong Kristo, sino mang nakapakinig ng kanyang turo, at hindi lamang po nakapakinig, kundi ginawa yung kanyang itinuro, ang sabi ng Panginoong Kristo, I will liken unto him unto a wise man which built his house upon a rock. Amen? Amen. So may kita po natin dito na napakahalaga po na tayo po ay mayroong tamang lugar, tamang kinalalagyan. No po? Kaya nga po, sabi ng Panginoon Kristo dito, he that doeth, sabi po to, and doeth them. Sino mang nakapakinig at ginawa ang kanyang salita, I will liken unto him unto a wise man which built his house upon a rock. Amen? Amen. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Una-una po, ang unang nais ng Panginoon sa atin in verse number 21, ano po sabi dito? Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa kingdom of heaven. At sino lang po ang makakapasok sa kingdom of heaven? Ano po sabi diyan? But he that doeth the will of my Father. Ano po yung will ng Father? Ano pong ang kalooban ng Ama? Amen? Ang kalooban po ng Ama na ang tao po ay maligtas. Ang tao po ay maligtas. Ano po sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4? 1 Timothy chapter 2 verse 4. Sabi po ng Biblia dito, 1 Timothy chapter 2 verse 4, kaya naniniwala po tayo na hindi
ang mga naligtas po ay hindi lamang yung mga pinili ng Diyos. Amen? Kasi may nagtuturo na yung maliligtas lang daw yung mga pinili ng Diyos. Amen? Pag hindi ka pinili ng Diyos, sa impyerno ka. Amen? Amen. Pero ano po sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4? Ano po sabi ng Biblia? Who will have all men to be saved. Ano po sabi ng salita ng Diyos? All men to be saved. Yan pong kalooban ng Ama. Yan pong kalooban ng Diyos na ang tao po ay maligtas. Amen? At ano pa pong kalooban ng Ama? To be saved and to come unto the knowledge of the truth. Makita ang katotohanan. Amen. So ano po ang nais ng Ama? Ano nais ng Diyos? Na tayo po ay maligtas at makita po natin ang katotohanan. Dahil sa panahon po natin ngayon, marami po ang nagtuturo ng iba't ibang kaligtasan. Amen? May nagtuturo ng iba't ibang Diyos. Kaya nga po napakahalaga na maunawaan po natin kung paano tayo maligtas at paano po natin makikita ang katotohanan. Tandaan po natin, hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng tradisyon, hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng reliyon. Amen? No religion can save us. Ano po sabi ng John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen? Hindi si Maria, hindi si Buddha, kundi ang Panginoong Kristo ang tanging daan para sa ating kaligtasan. Hindi rin po sa mabuting gawa tayo maliligtas. Sabi ng iba, gumawa ka lang mabuti, maging mabait ka lang, maging mabuti ka lang sa kapwa, ikaw ay maliligtas. Ano po sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 2 verse 8? Sabi po ng Biblia dito, na for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Ano po sabi ng salita ng Diyos? It is the gift of God. Nang ibig sabihin po, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Hindi mo kailangan pagtrabahuan, hindi mo kailangan pagpaguran, hindi mo kailangan magpenitensya. Sa panahon natin ngayon, marami naman magpapapako sa krus. Amen? Pero takot naman mamatay. Amen? Gusto magpapako sa krus, pero gusto niya may ambulansya, nakaabang. Gusto niya yung pako, ilagay muna sa alcohol. Tandaan po natin, hindi po ganun namatay ang Panginoong Kristo. Amen? Wala pong ambulansya, wala pong alcohol. Amen? Nung siya ipinako sa krus. Kaya nga po sabi ng Biblia dito, ang regalo ng Diyos. Ano pong regalo ng Diyos? Kaligtasan. Kapag ka ba'y binigyan ng regalo, amen? Kailangan mo ba bang pagpaguran? Halimbawa, may regalo ako kay Jed. Halimbawa lang, amen? Wala po na. Di pa pasipas ko eh. May regalo ako kay Brother Jed. Sabi ko sa kanya, bago mo ko ibigay sa yung regalo ko, linisin mo muna yung buong bahay ko. Amen? Matatawag po bang regalo yon? Hindi na. Bakit po? May kapalit. Ang regalo po ay walang kapalit. Amen? Ang kaligtasan na regalo ng Diyos ay wala pong kapalit. Kaya ano lang pong gagawin natin? Tanggapin. Kaya nga po hindi sa mabuting gawa, hindi sa pagsunod ng 10 utos para tayo maligtas, kundi sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. For by grace are ye saved. Through faith. And that not of yourselves. Hindi yan sa mabuting gawa mo. Hindi yan sa kagaling mo. Hindi sa pagiging reliyoso mo. It is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. Hindi sa mabuting gawa upang tayo ay hindi magmalaki. Kasi kung sa mabuting gawa yung kaligtasan, bawat isa sa atin dito ay magmamalaki. Tumulong ako sa may hirap. Nagpagawa ko ng ganito sa mga tao. Bawat isa sa atin
bawat sa atin magmamalaki, pero sabi nga po ng salita ng Diyos, hindi sa mabuting gawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya ipinako sa krus na matay, dala-dala niya po ang ating kasalanan. Amen? Inako niya yung ating kasalanan at salamat po sa Panginoon. Tayo po ay naligtas. Hindi po ba masaya na kapag ikay namatay, ikaw ay sa langit papatungo? Hindi sa langit, sumalangit nawa. Naniniwala tayo kapag tinanggap mo ang Panginoon Kristo at kapag ikay namatay, ano pong sabi natin? Nasa langit na. Hindi sumalangit nawa. Amen? Kaya nga hindi po sa mabuting gawa, hindi sa reliyon, para tayo maligtas, higit sa lahat, hindi rin po sa simbahan. Wala pong simbahan ang pwedeng makapagligtas sa atin. Kahit sumapi pa po tayo sa simbahang ito, magbabautismo pa tayo ng 10 beses, hindi tayo makakarating sa langit. Dahil ang kaligtasan ay nasa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po sabi na Acts chapter 4 verse 12? Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other. Wala ng ibang kaligtasan pa na ibinigay ang silong ng langit. Sabi dito, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Amen. Wala ng ibang pangalan. Kaninong pangalan po yan? In verse number 10, be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth. Hindi po Jesus Christ in Davao. Amen. No? Nasa ngayon ay si Kibuloy ay siya ang self-appointed Son of God. Siya na daw ang Kristo sa panahon natin ngayon. Amen? Kaya pinapatawag siya ngayon sa Senado. Amen? Amen? There is none other name. Pangalang Panginoong Jesucristo lamang, hindi po sa simbahan. Kasi kung sa simbahan po ang kaligtasan, sana hindi na po bumaba ang Panginoon. Magpamiyembro na lang kayo sa simbahang yan at ligtas na kayo. Pero wala pong simbahan ang makakapagligtas sa atin, kundi sa ating pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya wag po tayong ma-attract sa mga magaganda nilang building. Wag tayong ma-attract kung gaano sila magaling mangaral, magsalita. Amen? Baka sabihin natin, baka ito na yung totoo kasi maganda ang building. Ito na yung totoo kasi magaling magsalita. Kaya sabi ng Panginoon Kristo in Matthew chapter 7, verse number 13, diyan din po sa ating, verse number 15, beware of false prophet. Amen? Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Ano po sabi diyan? Which came to you in sheep's clothing. Pupunta sa inyo na talagang napakaganda ng suot. Puting-puti. Amen? But inwardly, they are ravening wolves. Kaya nga paano malalaman na yan ay false prophet? Hindi mo lang siya titignan saan? Sa damit niya. Titignan mo yung kanyang buhay. Kung yan ba ay talagang totoong mangangaral ng Panginoon. Amen? Ano po sabi sa verse number 17? Even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Paano madidistinguish na yan ay false prophet? Makikita mo sa kanyang gawa. Makikita mo sa kanyang testimony. Amen? Kaya nga po sabi dito sa verse number 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Amen? Kaya nga po dito sa ating verse, makikita po natin, ito po'y parable ng ating Panginoong Kristo. Pag sinabi pong parable, ito po'y mga kwento sa lupa na mayroong makalangit na kahulugan. Para maunawaan natin yung paghahari ng Diyos. Amen? So dito po sa ating binasa, ano po sabi ng Biblia? May 2 taong nagtayo ng kanilang bahay. Amen? Amen. In verse number 24,
Sino pong unang verse number 24? Sabi to, I will liken unto him unto a wise man. Yung isa po ay wise man at isa po ay foolish man. In verse 26. Pareho silang nagtayo ng kanilang bahay. Amen? Ngunit, merong pagkakaiba sa kanilang pinaglagyan ng kanilang bahay. Yung isa, naglagay ng bahay niya, saan po? Sa bato. Yung isa ay naglagay ng kanyang bahay saan? Sa buhangin. Amen? Ano po sunod na nangyari dito? Sabi ng Biblia, dumating ang malakas na ulan, malakas na hangin, malakas na bagyo. Amen? Pareho silang nakaranas ng bagyo, nakaranas ng baha, nakaranas ng malakas na hangin. Amen? Ano po sabi ng Biblia? Yung taong nagtayo ng kanyang bahay in a rock, ano sabi ng Biblia? Nanatili. Ngunit ang isang tao nagtayo ng kanyang bahay saan? Upon a sand, ito po ay nasira. Nawasak. Amen? Kaya po ngayong umaga, pag-uusapan po natin, amen, ano yung mga right things, makikita po natin dito sa ating binasa, na kung saan napakalagang makita po natin paano po magiging matibay ang ating pamilya. Amen? Dahil sa panahon po natin ngayon, no po, marami na pong pamilya ang sira. Marami na po ang broken family. Amen? Bakit po nasisira ang tahanan? Ba't nasisira po ang tahanan? Amen? Dahil po mahalaga yung tinatawag na foundation. Foundation. Amen? Pag nagtatayo ng gusali, nagtatayo ng isang building, ang unang ginagawa po ay yung foundation. Amen? Kaya yan po yung pinagtitibay. Amen? Yan yung talagang nilalaliman para yung tibay, kaya niyang dalhin yung bigat ng building, kaya itayo, maging matibay ang isang gusali. Kaya mahalaga po yung foundation. Kaya po sa ating pamilya, sa ating buhay, mahalaga po yung ating pundasyon. Amen? Kaya nga po tanong ngayong umaga, ang buhay po ba natin, ang pamilya po ba natin ay nasa tamang pundasyon? Amen? Nasa matibay na pundasyon. Amen? So ngayon pong umaga, number 1 point po natin, una-una po, number 1, the right decision. The right decision. Ano po sabi sa verse number 24? Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken unto him unto a wise man, which built his house upon a rock. Amen. Ano pong desisyon ng wise man na ito? Ilagay ang kanyang tahanan in a rock. Amen. Nilagay niya ang kanyang bahay upon a rock. Amen. Nagkaroon siya ng desire, nagkaroon siya ng desisyon na ilagay ang kanyang tahanan in a rock. Bakit po siya nagkaroon ng desire ilagay ang kanyang tahanan in a rock? Ano po sabi ng verse 24? Whosoever heareth. Amen? Tingnan po yung word na heareth. Sino mang nakikinig. Kaya siya nakapag-decide ng na ilagay yung kanyang tahanan in a rock kasi meron siyang narinig. Amen? At yung kanyang narinig ay hindi lamang po niya narinig, kundi in-apply niya sa kanyang buhay. And do it them. Nagkaroon siya ng tamang desisyon na ilagay ang kanyang tahanan saan po? In a rock. Kaya sa buhay din po natin, no, mahalaga na meron tayong tamang desisyon. Amen? Kasi kung mali ang desisyon na ating gagawin, ano po magiging resulta
sa ating buhay. Kung ano man po yung ating desisyon, ano man po yung ating pinili sa ating buhay, yan ang ating magiging destinasyon. Amen? Amen. Kaya nga po mahalaga na tayo po ay merong tamang desisyon at tayo po ay makakarating sa tamang destinasyon. Kasi kung mali po yung ating desisyon, wala po tayo sa tamang destination. Saan tayo papunta? Papunta tayo saan? Sa destruction. Pagkasira. Amen? Kaya nga po itong taong ito na nagtayo ng kanyang tahanan in a rock, amen, tama yung kanyang desisyon. Ano sabi ng Biblia? Ang kanyang tahanan ay nanatili. Amen? Ngunit ang isang tao na nagtayo ng kanyang tahanan in a sand, amen, ano po nangyari? Nasira, nawasak. Amen? Kaya nga po, tandaan po natin, wala na pong pinakamatibay, pinakamalakas, solid foundation. Ano po yung pinaka-solid foundation? Wala na pong iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi po dito, he that heareth and doeth them. Sino mang nakikinig, sino mang sumusunod sa kanyang salita. Amen? Amen? I will liken unto him unto a wise man. Ano po sabi ng Biblia? Verse number 25, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not. Kapag ang pamilya po natin founded in the Word of God, ano man pong problema ang dumating, ano man pong pagsubok ang dumating, ano man pong mga bagyo ang dumating sa buhay, mananatili ang pamilyang yan. Bakit po? Meron siyang salita ng Diyos. Kaya nga sa mga magulang, mahalaga po na dinadala po natin yung ating mga anak sa simbahan upang sila po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Yan po nagpapatibay sa kanilang pundasyon ng kanilang buhay. Amen? Maganda na dinadala natin sila sa magandang university. Maganda na binibigay natin sa kanilang lahat ng kanilang kailangan materially. Pero mga bagay na yan, mga kapatid, hindi po yan matibay na pundasyon. Yan po ay mga buhangin, sand. Kaya pag lagi mo lagi dinadala ang pamilya mo sa material na bagay, lagi mo dinadala ang iyong pamilya sa sekular na pamumuhay, dinadala mo sila sa sand. Amen? Pero tandaan po natin, wala na pong pinakamatibay na pundasyon sa ating pamilya, sa ating anak, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Kahit gaano pa po katalino yung ating anak, kahit gaano pa po siya kagaling sa kanyang pag-aaral, pag wala po siyang salita ng Diyos, wala po siyang matibay na pundasyon. Amen? Ilan na po ang mga estudyante na nag-aaral sa magandang university na nagsisuicide? Amen? Bakit po? Wala silang salita ng Diyos. Amen? Amen? Kaya nga blessing kung meron kang simbahan, meron kang salita ng Diyos ang iyong pamilya. Salamat na meron tayong simbahan na tinuturuan ng ating pamilya ng salita ng Diyos. Para anuman pong problema ang dumating sa buhay natin, mananatili ka pa rin nakatayo. Amen? Marami sa atin dito, maraming pinagdadaan ng problema. Amen? Makikita natin nakangitian. Amen? Pero meron palang mabigat na problema yan. Pero nagpapatuloy sa Panginoon. Bakit? Siya po ay founded in a rock, founded in the Word of God. Kaya every time na tayo pupunta sa simbang ito, kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan ng pamilya natin ng salita ng Diyos. Kailangan ng ating gobyerno ang salita ng Diyos. Praise God, sa lahat po ng department ng ating government ngayon ay meron na pong salita ng Diyos. Ang lahat ng school sa Imus po ngayon ay bukas na. Amen? Sa salita ng Diyos. Amen? Yung mga
kaibigan natin mga pulis, kailangan din nila ng salita ng Diyos. Kaya nga po, every time na tayo makakarinig ng salita ng Diyos, huwag po nating pagmatigasin ang ating puso. Huwag sabihin, ay hindi ko kailangan yan. Amen? Hindi ko kailangan yan. Maaring hindi mo pa kailangan ngayon. Baka bukas kailangan mo na. Amen? Amen? Hebrews chapter 3 verse 15. Ano po sabi ng Biblia? Hebrews chapter 3 verse 15. Pag narinig po natin ang salita ng Diyos, huwag po nating pagmatigasin ang ating puso. Amen? Ano po sabi ng Hebrews 3:15? While it is said today, if you will hear His voice, ano po sabi? Harden not your hearts. Amen? Ibig sabihin, every time naririnig mo salita ng Diyos, huwag mo laging tatapikin yung katabi mo. Amen? Para sa iyo yan. Amen? Amen? Pag pinag-usapan ng patungkol sa asawang lalaki, ikaw. Pag asawang babae, ito naman, ikaw naman na. Pag anak, anak naman. Amen? Ang salita ng Diyos ay personal na mensahe ng Panginoon para sa atin. Amen? Amen? Kaya huwag po nating pagmatigasin ang ating puso every time na maririnig natin ang salita ng Diyos. Kaya every time na tayo pupunta sa simbahan, excited tayo. Ano kaya ang salita ng Diyos na matututunan ko ngayong araw na to? Ire-ready ko na yung aking notebook, ire-ready ko na yung aking ballpen. Kaya habang nagpipreach si pastor, hindi ako antokin kasi nagsusulat ako. Amen? Amen? Kaya nga po, wag po nating hayaan na ang puso natin ay patuloy na maging matigas sa salita ng Diyos. Pero tandaan po natin, walang matigas na puso. Amen? Sa salita ng Diyos. No? Hebrews chapter 4 verse 12, ano po sabi ng Biblia? Hebrews 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of joint and marrow, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Double blade ang salita ng Diyos. Kahit anong ilag natin, kahit anong tago natin sa salita ng Diyos, amen, tatamaan tayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag tinatamaan ka ng salita ng Diyos, ibig sabihin, mayroong problema sa puso natin. May nadedetect. Amen? Amen? Di ba pang may nadedetect sa laboratory, amen, ibig sabihin, mayroong problema. Amen? Ganon din po ang salita ng Diyos. No po? Kaya nga po ang salita ng Diyos ay manual ng ating buhay. Kung bibili tayo ng cellphone, bibili tayo ng appliances, meron po yung manual. Amen? Bakit? Anong pong purpose ng manual? Para malaman mo kung paano gamitin. Kasi baka masira mo yung gamit eh. Amen? Babasahin mo muna yung manual. Amen? Pag nasira yung iyong gamit, pwede kang bumili ulit. Amen? Nasira yung cellphone mo, pwede kang bumili ulit. Amen? Pero yung buhay natin, panasira, hindi na po yan. Wala po nabibili sa palengke na buhay. Buhay ng aso o ng baboy. Amen? No po? Kaya nga po ang manual ng ating buhay ay salita ng Diyos. The right decision ng wise man na ito na ilagay ang kanyang bahay, ang kanyang tahanan in a rock. Number 2 po. Number 2. The right person. The right person. In Matthew chapter 7, in verse number 24, ano po sabi ng Biblia? Basahin po muli natin. Matthew chapter 7, verse 24, basahin po natin. Ready, read. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken unto him, unto a wise man, which built his house upon a rock. Amen? Upon a rock. Itinayo niya ang kanyang tahanan in a rock.
Amen? Sino po yung rock na binabanggit dyan? Wala na pong iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano po sabi ng Biblia? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 1 Corinthians chapter 3 verse 11. 1 Corinthians chapter 3 verse number 11, sabi po ng Biblia dito, for other foundation can no man lay than is laid, which is Jesus Christ. Yun yung po yung word na foundation. Amen? The foundation, Jesus Christ. In 1 Corinthians chapter 10 verse 4, 1 Corinthians chapter 10 verse 4, sabi po ng Biblia dito, and did all drink the same spiritual drink, and they drank of spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. The solid rock, the solid foundation is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya mahalaga po na meron tayong personal relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Personal reliance. Na sa Panginoon lang tayo nagre-rely. Sa Panginoon lang tayo nakadepende. Amen? Kapag meron tayong tamang persona sa ating buhay, anong sabi po ng Biblia? Dumating man ng malakas na bagyo, dumating ng malakas na hangin at pagbaha. Anong po sabi ng Biblia? Verse number 24 verse number 25. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house. Ano po sabi dito? And it fell not. Hindi masisira, hindi mawawasak. Amen? Kapag tayo po ay naka-build, at tayo po ay founded in the Lord Jesus Christ, mananatili. Amen? Pero kapag hindi tayo founded in the Lord Jesus Christ, ano po sabi sa verse number 20? Verse number 26, and everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not. Ibig sabihin, hindi sumusunod, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Ano sabi ng Biblia? I will liken unto a foolish man which built his house upon the sand. The rain descended, the floods came, and the winds blew and beat upon that house. Ano po sabi ng verse? And it fell. And it fell. Nasira, nawasak, and great was fall of it. Kaya po, pag hindi po naka-build yung ating tahanan, ang ating pamilya in a rock, it fell. Ano po yung sabihin? It fell, babagsak po yan. Amen? Babagsak. Ang isang pamilya na wala sa Panginoon, ang isang pamilya na walang salita ng Diyos, it fell. Amen? Kahit sabihin natin marami tayong pera sa bangko, kahit sabihin natin marami tayong naabot na mga achievement, kahit sabihin natin na marami tayong material na bagay, amen? Ano sabi ng Biblia? It fell. Isang araw, yan ay maglalaho. Isang araw, yan ay mawawasak. Kaya sabi po ng Mark chapter 8 verse 36 to 38, what shall a prophet a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong pakinabang ng kayamanan ng isang tao kung ang kanyang kaluluwa naman ay mapapahamak sa impyerno? Amen? No po? Kaya nga po, mahalaga na meron tayong salita ng Diyos, meron tayong personal relationship sa Panginoong Jesucristo. Because pag wala tayong salita ng Diyos, wala tayong personal relationship sa Panginoon, it fell. Masisira. Mawawasak. Masasayang. Hindi mo, nasayang yung bahay niya dito.
Itinayo niya sa buhangin. Itinayo niya sa isang lugar na kung saan walang tibay. Nasayang yung pagpapagod niya. Nasayang yung kanyang ginastos. Amen? Sayang yung oras na ginugol niya. Sayang yung panahon. Sayang yung kanyang pagod. At lahat ay nasira. Lahat ay nawasak. Ganon din po sa buhay natin. Pag wala tayong salita ng Diyos, wala tayong Panginoon sa buhay natin, lahat ng pinagpaguran natin, lahat ng nasayang nating panahon, lahat yan mawawala. It fell, it waste, masisira, mawawasak. Great fall. Kaya sabi po ng Psalms 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Pag wala ang Diyos sa isang tahanan, walang kwenta ang nagtayo niyan. Kahit gaano pa po kaganda ang pintura niyan, kahit gaano pa po kaganda ang loob, automatic, karaming appliances sa loob ng tahanang yan, kung wala ang Panginoon sa loob ng tahanang yan, sabi ng Biblia, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Isang araw mawawala yan, isang araw masisira yan. Amen? Kaya nga po mahalaga na meron tayong salita ng Diyos. Meron tayong personal relationship sa Panginoon. Ano po? Kasi po nais ng dyablo sirain, wasakin yung buhay natin. Nais ng dyablo sirain, wasakin yung ating pamilya. Amen? Sirain yung ating future. Sirain yung ating kalusugan. Amen? Kaya nga mahalaga na meron tayong personal relationship sa Panginoon. No po? Ang rock na binabanggit dito ay ang Panginoong Hesukristo. No, kaya nga po yan ang dahilan. No po? Bakit meron tayong simbahan? Meron tayong salita ng Diyos. Every time na tayo pupunta sa simbahang ito, pinapatibay yung ating pundasyon. Amen? Pinapatibay yung foundation natin. Kasi merong dyablo na gustong sirain yung ating buhay. Sirain yung ating pamilya. Sirain ang ating future. Amen? The right person. Number 3, the last. Number 3, the right place. The right place. Saan niya po nilagay ang kanyang tahanan? In a rock. Amen? Sino yung rock na binabanggit dito? Ang Panginoong Hesukristo. Amen? The right place. Kaya na po sabi ng Biblia in Matthew 16:18, and I say also unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build my church. Amen? No po? The church. The right place for us para tumibay ang ating pundasyon ay wala na kung iba kundi ang simbahan. Diyan po pinapatibay ang ating pundasyon. Kaya nga every time na tayo pupunta sa simbahan, ang ating purpose dito ay para mag-worship sa Panginoon. Not somebody. Di ako punta sa church kasi makakain ako doon. Amen? Andun yung crush ko. Amen? Amen? Friends? Oh. Di ba? Oh. Hindi tayo pupunta sa simbahan because of somebody. Kaya tayo pupunta sa simbahan because we want to worship God. We want to worship God. Kaya marami, ayoko pupunta sa simbahan kasi maraming plastic doon. Oo. Upuan pa lang, plastic na nga yan eh. Amen? Marami talaga plastic dito. Amen? Hypocrites. Ayaw magpunta sa simbahan kasi mga hipokrito ang mga tao. Tandaan po natin, ang bawat isa sa atin dito ay hindi po perfect. Tayo po ay niligtas lamang ng Panginoon. Kaya mayroon po rin tayong makikitang mali sa bawat isa. Every time na ikaw lalapit sa isang tao, nakikita mo yung mga imperfect sa kanyang mukha. Oh, medyo ilugar natin, amen natin ha.
Amen? Ayan, nagsabi ako, amen ka. No po? May makikita tayong imperfect. Every time na lalapit ka sa isang tao, sa malayo, parang maganda. Amen? Guwapo. Pero tuwing na lalapit ka, may nakikita ka na hindi maganda. Kaya every time na tayo tumitingin sa tao, may makikita tayong hindi maganda. Kaya sabi ng isang Kristiyano, Pastor, hindi na po ako magsisimba. Kasi marami po akong hindi nakikitang hindi maganda sa loob ng simbahan. Sabi ng pastor, sige, bago ka umalis sa simbahan, kumuha ka muna ng isang basong tubig. Punuin mo ito. At, ang gawin mo, umikot ka sa simbahan. Amen? Kasi sabi niya, marami po nakikita sa simbahan, marami po nagkukwentuhan, may isa po nagsiselfone habang nagsiservice, isa nagkukwentuhan, iba hindi nakikinig. Marami po nakikita. Gagito, bago ka umalis, lagyan mo muna yung baso punuin mo yung baso ng tubig. At umikot ka sa simbahan at huwag mong hayaan na ito ay matapon. Diikot siya. Amen? Nung maikot niya na, makabalik siya sa pastor, sabi niya, Pastor, ito na po yung tubig. Ano nangyari? Wala pong natapon. Sabi ng pastor, sa iyong pag-ikot, may nakita ka bang nagkukwentuhan? Amen. Wala po. Amen. May nakita ka ba nag-amen? Wala po. No po? May nakita ka nagsa-cellphone? Wala po. No? Sabi ng pastor, ganyan ang gawin mo. Dapat kapag ikay pupunta sa house of God, nakapokus ka sa Panginoon. Hindi mo makikita yung mga mali sa paligid mo. Kaya nga po, pag tayo pupunta sa simbahan, ang priority natin, mahalaga sa atin, yung ating pag-worship sa Panginoon. Ano po, ano sabi ng Psalms 27 verse 4? Ano po sabi ng Psalms 27 verse 4? Sabi po ng Biblia, one thing that I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold what? The beauty of the Lord. The beauty of the Lord. Kaya nga kung tama yung motibo po natin, pag tayo pupunta sa simbahan, hindi natin makikita yung mali, yung makikita natin, the beauty of the Lord. Makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Gaano katapat ang Diyos sa atin. Gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya pag yan yung ating motibo, kapag oras ng awitan, aawit ka talaga ng masayang awitin. Amen? Kasi tama yung puso mo, tama yung motibo mo. The right place for us to be strong is in the church. Every time na tayo nasa simbahan, you will find rest of your soul. Matthew 11 verse 28, come unto me, all that ye labor and heavy laden, and I will give you rest. Amen. John 14 verse 27, peace I give unto you, not as the world giveth. Amen. You will find rest, you will find peace, you will find joy. Itong tatlong bagay ng mahalaga sa isang tao. Ano po yon? Rest, peace, and joy. Amen? Kaya lang maraming mga tao, hinahanap nila yung tatlong bagay na ito. Saan? Sa material na bagay. Pero hindi nila makita. Dahil sa Panginoon lang makikita yung tunay na kapayapaan, tunay na kapahingaan, at tunay na kagalakan. Kaya kahit sa'yo na lahat ng material na bagay, sa'yo na ang pinaka-latest na cellphone, napuntahan mo na ang lahat ng iba't ibang bansa sa buong mundo, kapag wala ang Panginoon sa buhay mo, merong pa rin kulang sa'yo. May hinahanap ka pa rin. At pilit mong hinahanap sa sanlibutan, hindi mo makikita. Saan mo na makikita? In the house of the Lord. In the house of the Lord. Kaya ang question po ngayong umaga,
Saan po natin itinatayo ang ating pamilya? In a rock or in a sand? Amen? Saan na po ngayon ang iyong pamilya? Baka unti-unti mo nang dinadala ang iyong pamilya in a sand. Unti-unti mo na nilalayo ang iyong pamilya sa simbahan. Unti-unti mo na nilalayo ang iyong pamilya sa salita ng Diyos. Kaya pasalamat po sa mga young people. Pasalamat kayo kung may magulang kayo na nagpapaalala na mahalaga ang simbahan. Amen? Nagpapaalala na sasabihin sa'yo, matagal ka na din nakapagsimba, kailangan mo ang simbahan. Amen? Kailangan mo ang salita ng Diyos. Kaya nga po, bigyan natin ng panahon ang Panginoon. Amen? Kaya hindi po dapat natin kinatatamaran ang pagpunta ng simbahan. Every time na tayo pupunta sa simbahan, dito po tayo pinapalakas ng Panginoon. Kung natinayaan na tayo lalapit sa Panginoon kung kailan tayo'y mahina na, kung kailan tayo'y may sakit na, kung kailan tayo may problema na. Po, kahit wala tayong problema, kahit wala tayong pagsubok, kahit wala tayong sakit, mahalaga na tayo ay nasa tahanan ng Diyos. Po? Kaya nga, nakakalungkot kung tayo matagal ng Kristiyano at hanggang ngayon, amen, wala pa rin tayong oras sa Panginoon. Amen? Tayo po ay nasa mahinang pundasyon. At isang araw, mga kapatid, iyan yung ating ikasisira ng ating buhay. Yan yung ating, yan po ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya nga po, ang tanong ngayong umaga, kailan pa natin ibibigay ang buhay natin sa Panginoon? Kagaya ng kanta, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa natin dadalhin ang ating pamilya sa matibay na pundasyon? Kailan pa? Kung kailan sira na. Kung kailan wasak na. Amen? Habang nagbibuild ka pala ngayon, build our house in a rock. Amen? The rock is the Lord Jesus Christ. Build our house, our family in the Word of God. Ano man pong pagsubok, ano man pong bagyo, ano man pong mga trials ang dumating sa buhay po ng ating pamilya, mananatili ang ating pamilya. Amen? Building a right foundation. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Building our life in a solid foundation. Natunay nga po, Panginoon, na mahalaga na ang aming pamilya ay nasa matibay na pundasyon. Marami pong pamilya ngayon ang sira. Marami pong pamilya ngayon ang wasak. Marami pong pamilya ngayon, broken family. Ang kailangan po nila ay salita ng Diyos. Ang kailangan po nila ay kayo, Panginoon. Minsan, ang material na bagay ang nagiging dahilan para ang pamilya ay mawasak, masira. Kaya Lord, tulungan niyo po na ang pamilya namin, ang aming buhay, ay itayo namin in a solid rock. Sa pagpapatuloy po ng ating invitation, tawagin po natin ating pastor. Amen. Praise the Lord.